Hello traders din, PH. Meron na naman po tayong isang graduate from Forex, no? Forex students ng batch 1 ng TDSI. And siya po ay si Lloyd Repol. Isa siyang IT in one of the companies in Metro Manila. So yeah. Hi sir, first of all, we want to congratulate you for graduating in TDSI Forex. And yeah, thank you sir. Can you please introduce yourself, sir? Ayun, hi Ma'am Jo, hi Ma'am Lioness, and fellow TDSI students. And also hi to everyone na nanonood ngayon na interview namin. Ako nga po pala si Lloyd, one of the TDSI Forex students. I work as an IT in one of the telco companies dito sa Pilipinas. And I can now proudly say na graduate natin sa TDSI Forex. Congrats, sir. Meron na po ba kayong background sa trading, prior experience before this TDSI program? Since 2019 at mga pabalik na taon, wala pa po talaga akong prior experience sa trading at zero knowledge talaga ako. Sa Traders Lounge, na ngayon Traders din, yun yung unang group na sinalihan. Bali, sir, kaya nyo natutunan din yung kaya nyo nalaman yung TDSI is because of the Traders Den PH group. Yes, correct. Okay. So, batch 1 ka, sir, ng TDSI students, right? So, ano po yung expectations nyo upon joining the program? Ayun, grateful ako nang naging part ako ng first batch. Biruin mo, it took me 4 reset just to graduate. And along those months, mas nakilala ko sarili ko and I can say na nag-improve talaga ako big time. Yes, kahit nakailang reset na, sir, ano. So, can you tell us more about your experience as TDSI? Ano po ba yung TDSI program? Ano yung mga activities na ginagawa niyo dito? Ayun, TDSI stands for Traders Den Students International. Ito yung counterpart ng TDS, but we are trading global market like Forex, crypto, tsaka US stock market. By the way, I'm also a TDS student and hindi pa graduate sa PSE, pero naunang graduate sa TDSI. As for the activities po sa TDSI, we have daily emails na nagko-contain ng mga motivational videos na somehow siniset niyo yung mood sa araw na yon na never give up, never quit attitude. Meron ding daily vlogs na magko-contain ng mga bagay na dapat naming matutunan about Forex in my case kasi TDSI Forex ako. And we started trading live. Hindi siya demo para mas dama at mas matuto through live trading experience. Sir, and for you, ano po yung tatlong best things about being a TDSI? The 3 best things about being a TDSI, una, structured yung learning, care of our mentor, Ma'am Lioness. Super effective nung teaching style at madaling matuto kahit zero knowledge sa trading. Yung ikalawa, may support and guidance from our relationship manager, yung RM natin, like you, ma'am. Kasi every time may concerns and clarifications, naiinis sa trade, dahil talo, masaya dahil gain ang result ng trade, meron kaming nakakausap. Pangatlo, never masusunog at may ikot yung port dahil yung mga strategy may above average risk management na kinoconsider kada pasok namin sa trade. Sir, you've mentioned na nag-trade ka din sa PSE market. So, ano ba yung kagandahan if you will compare it sa yung global market compared sa PSE market? Ayun, in my case, since I'm trading Forex na available 24/5, Monday to Saturday na madaling araw. Kaya anytime between those days, pwede ako mag-trade. Either morning before work or sa gabi after work, pwede ako mag-trade. Unlike sa PSE na 9:30 to 3 p.m. lang siya. Medyo conflict ko din sa working schedule na 9 to 3. So, bali sir, hindi ka nahihirapan sa schedule ng trading in global market, no? Kasi flexible siya. Yeah. Can you tell us more about your trade, sir? Nahirapan ka ba sa mga trades mo? Or natakot ka ba mag-trade? Nung umpisa po, nakakakaba kasi bagong environment Bagong global market na to, hindi na to yung PSE.
Nahihirapan ako ng mga first few months, or kinabahan ako na mag-set ng mga orders, pero kinalaunan nasanay na maging objective sa bawat trade. Kapag may pasok sa strategy, mag-enter, tapos exit na lang kapag may exit signal. Basta sundin lang po yung strategy na nilalatag doon sa TDSI. Mm-mm. How about sa losses, sir? How did you deal with your losses? For sure, may mga consecutive losses ka na experience, di ba? Oo po. Ayun, dealing with losses po takes a lot of discipline sa sarili at sa checklist natin. Kasi maraming bagay na pwedeng magawa na mali kung magpapa-apekto dun sa feelings mo after a loss. Kasi masakit magka-loss. Kaya important talaga na i-revisit yung checklist, ganyan, bago mag-trade ulit para ma-make sure mo na objective ka pa din sa trading. Masakit yung trades na loss, oo, pero along the way, masasanay. May times na umabot yata ako ng 20 plus consecutive losses. Ang ginawa ko doon, nag-decide muna ako nagpahinga muna, tapos balik ulit sa trading kinapas. Tama yun, sir. Tsaka, syempre, masakit talaga yung losses kasi pinaghirapang pera natin yun, di ba? Pero yun, kailangan natin maging tough sa losses para tumagal sa trading. How about, sir, may mga mistakes ka ba na nagawa sa mga trades mo? And also, paano mo na-overcome yung mga yun? Ayun. Every week, meron akong self-discovery. Parang ina-assess ko yung mga nagawa ko mali during that week at paano ko yun may improve. Ina-admit ko na may mga times na unconsciously na nakapag-revenge trade na pala ako dahil sa kagustuhan ko na makabawi. Pero yung result again, this is a loss. Ang solution lang doon, gaya din ng mga nabanggit sa bootcamp, ganyan, and yung mga reminders ni Ma'am Lioness na gamitin yung checklist lagi para ma-remind na yung loss outcome ni market at hindi ko yung kasalanan. Yan yung binigay niya. How about, sir, can you share how much yung pinakamalaking loss mo tsaka yung pinakamalaking mong winning trade dito sa TDSI? Yung pinakamalaking loss siguro in a week nasa 200 USD. Yun yung times na nag-day trade ako. Tapos mga first few months, hindi ko pa masyadong kontrolado yung mga ginagawa ko. Pero as months go by naman, na-control na. Yung pinakamalaking gain ko nasa 160 USD. Somehow nag-break even naman yung total support visit. So how does it feel, sir, na ngayong graduate ka na sa TDSI? Sobrang may unexpected kasi parang tinignan ko yung mga trades ko, ang dami kong loss. Pero nung tinotal from July 3 to August 11, positive yung PNL, nagulat ako, graduate na ako sa first reset. Finally. Ano, sir, yung hardest part niyo sa trading journey niyo? I think yung hardest part, ma'am, yung mag-discipline yung sarili talaga. Mag-stay objective sa trading. Sabi nga ni ma'am, pati ninyo, na trading is a game of probability. Parang flip of a coin, you win, you lose. Kailangan lang i-accept bago pa mag-trade yung potential loss sa trade at i-make sure na yung potential loss na yun ay kaya mo talagang i-take. Kaya yung lot size important. Dapat doon lang sa lot size na afford mo yung potential loss. Never tayong tumitingin sa gain lagi sa potential loss. Accept mo yun again. Tama. How about, sir, will you recommend TDSI to your friends and to your family? Absolutely yes po, ma'am. May mga na-invite na akong mga friends na mag-join sa TD group tsaka yung TDSI nga, Crypto Forex US Stock Market. Pero it will be up to them naman kung magiging committed sila on learning how to trade the global market. Pero I share it sa mga kakilala ko. Thank you, sir. Lastly po, ano po yung final message nyo sa ibang traders na gustong mag-trade globally? Ayun, ang final message ko, tingnan sa camera, to everyone na always thinking and willing to study how to trade yung global market, TDSI is the way to go. Gaya ng sabi ko kanina, this is the best because of yung learning, meron tayong mentor, may support and guidance na makukuha from RM,
And ito yung pinaka-importante sa akin. Never masusunog at may ipit yung port. Kasi ang trading patagalan sa laro. Kaya importante na when you start your trading journey sa global market, ay may mag-guide sa iyo paano i-navigate yung mundo ng trading na hindi nasusunod before. Kaya ano pang hinihintay nyo? Join us here and be part of the TDS. I like it. Thank you, sir. And again, we are so proud of you, sir, and congratulations. Thank you, ma'am. Thank you po.